Mga kaibigan, pakinggan po natin ngayon ang isa pang natatanging kasaysayan na ilalahad sa atin ni Annie. Tatlong gulang pa lamang po ako, pero alam ko na po kung gaano kahirap ang buhay. Hindi po ako katulad ng ibang bata na nakakapaglaro at nakakapag-aral. Grade 2 lang po ang inabot ko, pero kahit na ganun lang ang narating ko, ay masasabi kong nahasa akong magsalita ng Ingles, sapagkat araw-araw puro mga dayuhan ang aking nakakasalamuha. Gawa ng handicrafts ang ikinabubuhay namin ni Mama na isang bulag at may polio. Ito po ang aking buhay. Ayan. Natapos ko din itong inuukit kong mga pendant. Makakagawa na ako ng kwintas na ibebenta ko sa mga turista. Ani, anak, nasan ka na? Sandali lang po, Ma. Eto na po. Pupunta na po ako sa inyo sa kwarto. Oh, ang aga mong gumising. Tinapos ko lang pong ukitin yung mga maliliit na kahoy para gawing pendant sa kwintas. Mamaya po, pipinturahan ko na po at pakikinisin yung mga nagawa ko. Ang sipag mo naman, anak. Salamat, ha? Gumagawa ka talaga ng paraan para makaraos tayo sa araw-araw. Oh, alalayan mo kung tumayo. Magluluto pa ako ng agahan natin. Sige po. Siya nga pala. Nasaan yung mga inukit mo? Ito po, Ma, oh. Bale, bago pong disenyo. Hugis puso na pendant. Tapos, sa gitna, may nakaukit na salitang mabuhay. Tapos, sa background po, may puno ng nyog at araw. Sayang, hindi ko ito nakikita. Pero alam ko, maganda tong obra mo. Nung nabubuhay pa po si Papa, tinuruan niya po akong umukit sa mga kahoy. Malaki man o maliit. Noong una, mahirap. Pero nasanay na rin po ako. Ilang taon na rin po akong gumagawa ng mga souvenir na kwintas at bracelet. Ani, anak, pasensya ka na, ha? Pasensya ka na at hindi ako makatulong sa'yo sa paggawa ng mga souvenir. Ma, Kung hindi lang ako bulag at may polio, matutulungan kita sa paggawa at sa pagbenta. naiintindihan ko po ang kalagayan niyo. Huwag po kayong mag-alala. Kaya ko naman po itong mag-isa. At saka, wala pong makakapantay sa pag-aalaga at pagmamahal niyo sa akin. At kahit na may kapansanan po kayo, marami po kayo nagagawa dito sa bahay. Wala po talaga makakapantay sa sakripisyo niyo, Ma. Salamat, anak. Kasi naiintindihan mo ako. Promise po, gagawin ko po ang lahat para makatulong sa inyo sa pagtaguyod sa pamilya natin. Wow! Ang daming turista ngayon sa paligid, ah. Tama. Marami akong panindang pwede ialok sa kanila. Mapuntahan nga sila. Good morning, sir. Ma'am, I'm selling handmade necklace and bracelet souvenirs. You might be interested with this. Ay, walang pumapansin sa akin. Pero hindi ako susuko. Good morning, sir. Ma'am, you might be interested with some handmade souvenirs. What is that? Necklace, sir. I have lots of designs here. Oh, wonderful.
I like all these designs. May I know who made this? I'm the one who made that, sir. Oh, wow. You're such a talented kid. Thank you. Maya, come here. Look at this. Oh, what are those? Handmade necklaces made of wood. Ooh, This girl told me that she made all of this. really? Oh, I like these necklaces. They are all pretty. You may also want bracelet souvenirs, Mom. Look at this bracelets made of wood and beads. I also like this. How much are these? 150 pesos each for necklace, 70 pesos each for bracelet. Okay. I'll buy each of these designs you have. Thank you po. By the way, how old are you? I'm 13, sir. And I'm also making and selling handicrafts since I was 10. This is my way to help my blind mother. Oh, you are such an inspiration. Hardworking and talented child. Your mother is lucky for having you as her daughter. Thank you po. Gabi na. Ayos naman ang kinita ko ngayong araw. Sapat na to para sa gastusin namin ni Mama para bukas. Ani, Huh? buti nakita kita. Kaya pa kita hinahanap. Kukolektahin ko na yung vendor's fee. 4 na araw ka nang hindi nakakabayad sa akin kasi tinataguan mo ako eh. Pasensya na po, Mang Isko. Maliit lang po kasing kinita ko ng mga nakaraang araw. Kaya hindi po ako makabayad ng vendor's fee ng beach resort na to. Ay, wala kaming pakialam kung nakakabenta ka o hindi. Kailangan mo pa rin magbayad kasi pinapayagan ka namin magbenta dito. Dali! Akin ang bayad mo para sa 4 na araw. Kasama yung ngayong araw. Magkano po lahat? 500 piso. Ang laki naman po. Oh, nagre-reklamo ka pa eh. Matagal mo nang alam na 100 piso kada araw ang vendor's fee dito. Dali! Ang nabayad mo. Pupuntahan pa ako. Eto po. Yung resibo po. Ha? Resibo? Opo. Bukas ko na lang ibibigay sa'yo. Nakalimutan kong dalhin eh. Hindi na. Okay po. Bukas ko na lang po kunin. Ang laki naman nung nabawas sa kita ko ngayong araw. Pero may natira pa naman kahit 200 piso. Pagkakasyahin na lang namin ni Mama to sa buong araw. Anak, alika na. Kumain na tayo. Ma, pasensya na po kung maliit lang ang kinita ko kahapon. Nagbayad pa po kasi ako ng vendor's fee. Di bali po, babawi po ako ngayong araw. Anak, ayos lang. Naiintindihan ko ang pagod at sakripisyo mo. Basta ang importante lang sa akin nakakauwi ka ng ligtas sa bahay pagkatapos mo magtrabaho. Ma, pag nakaipon po tayo ng malaki, ipapagamot natin yung mga mata ninyo para makakita na po kayo. At para makatulong na ako sa iyo sa paghahanap buhay. Sana po, Ma, umasensyo na ang buhay natin. Hindi imposible yan, anak. Lalo na at masipag ka. Darating din ang panahon na makakamtan mo rin ang mga pangarap mo sa buhay. Aling Biring, ang sipag mo Nilalaban ko lang itong mga damit namin. Ang dami na kasi. Hindi ka ba nahihirapan dyan? Bakit hindi mo na lang palabang kay Ani? Marami nang ginagawang anak ko. At saka, kahit nabulag ako, kaya ko namang maglaba. Ilang beses ko nang ginagawa ito. Sige, Aling Biring ha. Mauna na ako. Basta mag-ingat ka. Lalo na nga,
Madulas yung simento hanggang dito sa sampayan mo. Huwag ka mag-alala. Mag-iingat ako. Tsaka, hindi ako pababayaan ng Diyos. O, sige, maiwan na kita. Sige. Ay. Ayan. Wala na akong nakakapang damit na kukusustin at pipigain pa. Oh, pwede ko nang isampay itong mga nabanlawang kong mga damit. Nalabang ko na ito, malinis na ito. Siguradong matutuwa si Mama sa malaking kita ko kanina. Ani! Huh? Ani! Puti ka! Ang mama mo na aksidente kanina! Nasa ospital ang bayan siya ngayon! Ano po? Mama! Wala na ang mama mo, Ani. Aling Mila! Hindi ko po kayang tanggapin. Patay na si Mama. Ang sakit. Sa isang iglap na wala siya sa akin. Paano po magiging buhay ko na wala na ang mama ko? Mahal ko po siya. Ani! Uli na ako. Mag-isa na ako ngayon sa buhay. Hindi ko po alam kung makakaya kong mabuhay na mag-isa. Mama! Mama, bakit niyo ako iniuman? Alam namin kung gano'ng kasakit sa'yo nangyari, Ani. Pero sinasabi ko sa'yo ngayon, handa ka namin tulungan na makabangon sa pagsubok na ito sa buhay mo. Ayan. Natapos ko ng pintahan yung mga pendant at wooden beads na inukit ko para sa mga kwintas at bracelet. Isang buwan na ang lumipas. Simula nang mamatay si Mama. Pero hanggang ngayon, ramdam ko pa rin ang presensya niya sa aking puso. Namimiss ko na siya. Kung nasaan man siya ngayon, sana masaya na siya kapiling ni Papa. Kailangan ko nang tanggapin na hanggang sa panaginip ko na lang makakasama si Mama. Sandali lang po. Sandali po, bubuksan ko na po. Oh, Ani, naistorbo ba kita? Hindi naman po, Aling Mila. Napadalaw po kayo. Gusto ko lang ibigay sa itong isang plastic na mga Indian mango. Kapipitas lang ng anak ko yan kanina umaga. Salamat po. Malaking bagay po ito sa akin. O ano, kumusta ka naman? Kaya mo pa bang mabuhay ng ganito? Sa awa po ng Diyos, nakakaya ko naman po. Ginagawa ko po tulad ng ginagawa ko na dati. Ayun po, kumikita naman po ako. At nakakaraos kahit papano. Wala ka bang balak na humingi ng tulong sa DSWD? Hindi na lang po. Kaya ko naman po ang sarili ko. At saka ayoko pong dalhin sa youth center o sa bahay ampunan. Handa ko pong tiisin ng ganitong klaseng buhay. Sigurado ka ba, Ani? Opo, Aling Mila. Huwag niyo po akong alalahanin. Kasi kahit nawala si Mama, alam ko po, binabantayan niya ako. At higit sa lahat, niniwala po ko
na hindi po ako pababayaan ng Diyos. Ang daming turista ngayon sa paligid. Sana makabenta ako ng marami. Hey, young lady, Good morning, sir. you still remember me? Yes, sir. I still remember you. Anyway, I came back because my friends and relatives liked the necklaces and bracelets I bought from you before. I want to place an order. 100 pieces of necklaces and 100 pieces of bracelets as part of the souvenirs for my wedding. Really, sir? Oh, ano? Kaya mo bang ma-meet ang aking demands? Anyway, my wedding is almost 2 months from now. Kayang-kaya po. Good, good. I'll pay you half of the total amount as my down payment for my order. And I'll pay you the remaining balance on the day you deliver my orders. Okay ba yun? Yes, sir. Sir, you know what? Hulog po kayo ng langit sa akin. Maraming salamat po sa pagtitiwala niyo sa talento ko. Sa ngayon ay mag-isa akong namumuhay. Pero salamat sa Diyos kasi patuloy po niya akong sinusuportahan. Pagkatapos kong ma-deliver ang 200 pieces na wedding souvenirs na order sa akin ng isang foreigner, ay dumami pa ang aking mga orders. Oo, nakakapagod kasi ako lang mag-isa ang gumagawa. Pero okay lang yun dahil nakikita ko naman pong nagbubunga ang aking paghihirap. 17 years old na po ako ngayon, pero pinagmamalaki ko po ang aking naabot. Hindi man ako makatuntong ng paaralan, pero biniyayaan naman ako ng talentong nagpabago ng aking buhay. At dahil dito, nananatiling positibo ang pananaw ko sa buhay. Ako po si Annie, isang handicraft maker. At ito ang aking buhay. Mga nagsiganap, Rosana Villegas, Phil Cruz, Susan Robles, Leonel Benamin, Alan Ortega, at Chiquit del Carmen Amor. Naglapat ng angkop na tunog Jerry Mutia sa musika ni Buboy Salonga. Supervisyong teknikal Eric Lucero at Bong Muyar. Creative Consultant Phil Cruz. Katulong sa produksyon Anching Cruz. Sumulat ng ating kasaysayan Krishna Senga. Sa direksyon Salvador M. Royales. Ito ang aking buhay. Mga kaibigan, pakinggan po natin ngayon ang isa pang natatanging kasaysayan na ilalahad sa atin ni Eldon. Walong taon bago nagkaanak ang aking mga magulang. Akala nila hindi na sila magkakaanak pa. Kaya naman laking tuwa nila nang isilang ako. Lalong naragdagan yon nang ipanganak ni inay si Lara. At dahil sa pagsisikap ng aming mga magulang, naibigay nila sa amin ng maayos na buhay. Pakinggan po ninyo ang aking paglalahad. Hoy Lara, huwag mo akong pagbintangan! Paano hindi kita pagbibintangan? Eh, ikaw lang naman ang dumating dito. At narito lang kanina sa ibabaw ng TV wallet ko na may lamang pera. Ngayon wala na yung laman. May pera ako, Lara! Dahil lamasada ako ng tricycle. Eh, kuya, please naman, ibigay mo na. 2 weeks na allowance ko yun eh. Pambili ko pa ng project ko. Gaga! Anong ibibigay ko wala nga sa akin? Nakakainis naman eh. Nangyayari dito, ha?
Tumigil pa ako. Dinig ko na yung boses niyong dalawa. Nawawala po yung pera ko, Nay! Dito ko lang naman naiwan sa ibabaw ng TV yung wallet ko eh. Kaya dumating lang si Kuya Eldo na wala na yung laman ng wallet ko. Eldo naman, pagpapasada ka naman ah. Eh bakit pati kapatid mo kailangan mo nakawan? Wala nga sa akin yun! May sarili akong pera dahil namapasada ako ng tricycle! Eh kahit naman nagtatrabaho ka, kulang pa rin yun dahil dyan sa bisyo mo. Bahala na nga kayo sa buhay nyo kung anong gusto nyo isipin! Hoy! Eldon! Balik ka dito! Buisit! Hindi niya na kayo pinansin, Nay. Ay, naku. Paano na ngayon yung pera ko? 2 weeks kong baon yan eh. Pambili ko pa ng project. Siya, ako na ang bahala, Lara. Pero huwag mo na ito sabihin sa tatay mo, ha? Baka mamaya, ma-high blood na naman yun. Talagang mahirap kasamang ganun, Lara. May pera naman siya eh. Eh di sana yun na lang uubusin niya. Hindi lang pera at alas niyang pwedeng mawala. Pati mga kasangkapan niyo. Ano? Ang masakit pa, kapag lulong na sila sa droga, hindi na nila kilala ang kamag-anak. Kaya nga yung iba, napapatay kahit sarili nilang magulang. Diyos ko. Huwag naman sana magkagano ng Kuya Eldon ko. Huwag naman sana. Meron pa namang paraan para gumaling ang kuya mo. Eh, kailangan nga lang, handa si na Aling Lourdes at Mang Cesar na gawin yun. Lourdes, nakita ko sa labas ang bunso natin. Sabi niya, dumating si Eldon. Nasaan siya? Ayun, natutulog. Magaling. 2 araw siya nawala. Ngayon basta na lang uuwi at matutulog. Nasaan yung boundary ng tricycle? Eh, ubus na raw eh. Ba't talaga namang... Hindi pwedeng ganyan, Lourdes. Sobra na siya. Dahil sa bisyo niya, pati kabuhayan natin, winawaldas niya. Kailangan iparehab na natin ng lalaking yan. Binanggit ko na sa kanya ang tungkol doon. Pero ayaw niya, Cesar. Tatakas daw siya kapag pinilit natin siya. Alalang-alala si Inay sa'yo ah. Si Itay naman nagagalit na. Dahil 1 linggo ka nang hindi nagbaboundary. Wala akong pakialam sa kanila. Kuya, mga magulang natin sila. Maawa ka naman sa kanila. Respetuhin mo naman. Ang daldal mo! Bakit mo kasi nantok? Dahil daldal ka ng daldal! Tama naman yung sinabi ko ah. Dahil sa drugs, nawawala ka na ng respeto kina Inay at Titay. Tumahimik ka! Walang yaka! Bakit mo sinaktan ng kapatid mo? Magaldal siya eh! Pakialamera! Nagagalit ka dahil totoo ang sinasabi niya. Sana naman kayo naglimay ng barkada mo. Sana naman kayo bumatak. Wala na kayo ron! Walang yaka! Oh! Tado ka, ha? Bad trip kayo ah! Kinakampihan niyo pa ang babaeng yan! Dahil napastangan ka! Sabihin mo, bakit sinanla mo ang tricycle na ipinapasada mo? Bakit? Sasaktan ako! Buti nga hindi ko pa ipinita ang tricycle niyo eh! Walang yaka. Sa halip na humingi ka ng tawad, yan pa sasabihin mo? Ha? Anong klase kang anak? Itay! Itay, bakit mo? Ano po nararamdaman niyo? Sakit. Ang ulo ko. Inay, kumusta na po si Itay? Ano po sabi ng doktor? Lara, nasa panganib ang Itay mo. Ipanalangin natin siya para maligtasan niya pagkaka-stroke niya. Diyos ko! Inay! Inay, kumusta na po si Itay? Inay, si Kuya po. Anong ginagawa mo rito? Inay, gusto ko po malaman ang kalagayan ni Itay. Kasalanan mo! Kaya nasa panganib ngayon ang buhay ng tatay mo!
Kasalanan mo! Sorry po. Suwail ka! Hindi naman kami nagkulang sa'yo. Pero ano ang ginanti mo? Ang sakta ng damdamin namin. Patawad po, Inay. Lumayas ka dito. Lumayas ka! Hindi ka namin kailangan! Inay, wag po. Lumayas! Lara, ito yung mga notebook ko. Kopyahin mo na lang dyan yung mga lecture natin para bukas ready ka sa test. Salamat, Ruby. Kumusta na si Mang Cesar? Ayun, naiuwi na namin siya kahapon, Inay. Kaya nga hindi ako nakapasok eh. Kasi tinulungan ko si Inay. Ngayon naman, nagtinda siya ng kakanin para may dagdag na panggastos kami. Mabuti na lang. Nakahingi kayo ng tulong sa isang radio station, ano? Oo nga eh. Kaya nakaraos ang problema namin sa ospital. Sabi pa nga ng mga tumulong sa amin, aalalayan nila pa rin si Itay sa gamutan niya dito sa bahay. Mapalad pa rin kayo sa kabila ng lahat. Tama ka. Kaya nga nagpapasalamat pa rin ako sa Diyos. Pero si Inay, galit na galit siya kay Kuya. Alam mo, ngayon lang siya naghalit ng ganun katindi kay Kuya Eldon. Talaga? Hindi ko na nga alam kung nasaan na ngayon si Kuya. Eldon, mahigit 2 taong ka rin nawala. Halos hindi kita nakilala, pare. Iba na itsura mo ngayon, ah. Bagong buhay na ako, Bogs. Nagtatrabaho na ako sa mall. Oo, talaga. No, nung ma-stroke si Itay, palayasin na ako ni Inay. Natauhan ako. Pinagsisihan ko ang lahat ng pagkakamali ko. Pre, kapag nasa katawan mo na ang shabu, hindi mo na maiaalis yun. Hindi ka na makapagbabago pa. Huwag kang magagalit, ha? Pero hindi totoo yun. Oh, Maraming dating adik na nakapagbago at may maayos na buhay ngayon. At ang tinatahak nilang landas, ang siya ko rin tinatahak ngayon. Sana ganun din ang gawin mo, tol. Iwan mo na ang pagdodroga bago pa mahuli ang lahat sa'yo. Inay, Eldon, nagbalik po ako, Inay, upang ipakita sa inyo ang pagbabago ko. Matagal ko na pong iniwan ng shabu. May maayos na nga po akong trabaho ngayon. At nakakaipon na rin po. Pwede ko na po kayong matulungan, Inay. hindi namin kailangan ng tulong mo. Suwail ka! Umalis ka rito. Kung hindi po ninyo ako kayang patawarin, tatanggapin ko po. Pero sana lang, huwag niyo pong ipagkait sa akin na matulungan kayo. Sa pamamagitan man lang nito, mabawasan ang bigat ng kalooban ko. Eldon, Kahit po ituring niyo na lang akong ibang tao, basta lagi ko lang po kayong makita na pamilya ko. Mahirap ang malulong sa bawal na gamot. Kaya sana, huwag na itong subukan pa ng mga tagapakinig. Sa awa ng Diyos, napatawad din ako ng aking pamilya, lalo na ni Inay. Sana po ay kinapulutan ninyo ng aral ang aking inilahad. Ako po si Eldon, dating adik, at ito ang aking buhay. Maragsinap, Susan Robles, Yunel Benamin, Chiquit del Carmen Amor, Bobby Cruz, Phil Cruz, at Angelo Alcantara.
Naglapat ng angkop na tunog Jerry Mutia. Sa musika ni Boboy Salonga. Supervisyong teknikal Eric Lucero at Bong Muyara. Creative Consultant Phil Cruz. Production Assistant Anching Cruz. Ito'y mula sa panulat ni Telma Corporal Alcantara at sa direksyon ni Salvador M. Royales. Ito ang aking buhay. Mga kaibigan, sa araw na ito ay isa na namang nilalang ang magbabahagi sa atin ng kanyang buhay upang kapulutan ng aral. Siya po ay si Amelia. Dati, nasa bahay lamang ako, nag-aasikaso sa aking asawa at sa 3 naming anak. Ngunit nagbago ang lahat at ako ay naging isang masahista. Pakinggan po ninyo ang aking paglalahad. Kumusta naman ang trabaho mo, Amelia? Okay naman, Kuya Donato. Magandang kita ko. Pero nakakapagod, di ba? Mas nakakapagod naman, Kuya, yung wala kang kinikita. Dahil wala kang magagamit sa mga pangangailangan ng pamilya. Sa bagay, tama ka. Kahit ba lalaki minamasahe mo? Oo, Kuya. Kaya ko naman eh. Malakas yata itong kapatid mo. Natutuwa ako sa sigla mo. Ngayon, tanggap mo na ang pagpanaw ng asawa mo. Kailangan maging matatag para sa aking 3 mga anak. Maglilinis tayo ng bahay ngayon, Rina. Magluluto at maglalaba para mabawasan naman ang hirap ni inay. Oo, Kuya Ronald, nakahanda na ako. Wala na naman akong gagawing assignment dahil tinapos ko na lahat kagabi. Alam mo, naawa ako kay inay. Hindi madaling magmasahe. Masakit sa katawan yon. Lalo na pag marami ka nang namasahe. Kami nga rin ni Bunso nakaawa sa kanya. Kaya nga sabi namin, dapat mapasaya natin si inay. Magagawa natin yon sa pamamagitan ng pagtulong sa kanya at sa pag-aaral ng mabuti. Ang sarap nitong sinigang na isda ah. Okay ang timpla mo, Rina. Nagustuhan ni inay. Dami niyo mo nakain, Nay. Nagutom kasi ako ng gusto. 3 kasi yung minasahe ko. Oo. Hindi po ba kayo pinamerienda doon, inay? Niinom nga ng tubig, wala anak. Hoy. Diretso masahe. Sobra naman. Hindi bali na. Binayaran naman nila ako ayon sa usapan namin. Pero sana, kahit inumin man lang, nagbigay po sila. Iba-iba ang ugali ng mga customer, anak. Hindi pwedeng hanapin mo sa isa yung generous mong customer. Kaya ako, lagi kong inihahanda ang sarili ko sa ganun. Maging ang katawan ko. Basta ang mahalaga, may magagastos tayo sa mga pangangailangan natin. Ang sarap mo talagang magmasahe, Amelia. Ang gaan ng pakiramdam ko. Salamat po, Sir Marlon. Si Ma'am Ho, hindi po ba magpapamasahe? Magpapamasahe rin. Sabi niya sa akin sa text, nandito na siya in 10 minutes. Kaya magmerienda ka muna. Ipaayos ko tuloy kay Manang Inday yung mga canned goods na ipauuwi ko sa'yo. Ay, naku. Maraming salamat po. Lagi na lang kayo may pabaon sa akin. Dahil gusto namin ng misis ko ang trabaho mo. Lalo na ako. Pasensya ka na, Amelia, ha? Napaghintay kita ng matagal. Nasiraan ka sa yung sasakyan namin. Okay lang po yun, Ma'am Armida. Ang mabuti pa, magkapunan ka muna habang naliligo ako. Naku, nakakahiya naman po, Ma'am. Ako nga nahihiya sa iyo eh.
Isang oras mo na ako hinihintay. Kaya kumain ka na muna. Para pagdating mo sa inyo, matutulog ka na lang. Ay, may nag-text sa akin. Jack, customer yan. Mahusay ka kasing masahista. Ang galing niyo manghula, ma'am. Customer nga po. Si Sir Marlon. Magpapamasahe daw po siya bukas. Wala talaga akong maipinta sa masahe mo. Ang sarap. Salamat po, Sir Marlon. Masarap ng magmasahe. Maganda pa. Sir, ang kamay ko po. Oh, tayong dalawa lang naman ang narito sa kwarto, Amelia. Kaya kahit ano magagawa natin. Ano bang ibig niyong sabihin? Alam mo kung anong gusto ko. Huwag kang mag-alala. Gagawin kong triple ibabayad ko sa'yo. Basta pumayag ka lang sa gusto ko. Hindi kita pababayaan. Pwede ba? Huwag mo ako akbayan. Kung iniisip mo makukumbinsi mo ko sa kahalayan mo, nagkakamali ka. Trabaho malinis ang gusto ko. Yung boses mo. Baka marinig ka ng katulong namin. Akala ko pa naman mabait kayo. Yung pala, may iba kayong motibo. Busit na ito eh. Malis ka na. Malis! Hindi ko akalaing ganun ang tingin niya sa akin, mga anak. Akala ko pa naman, mabait si Sir Marlon. May masama palang motibo. Ang sama niya. Ang sarap bugbugin. Kuya Ronald, wag. Makakasuhan ka nila kapag ginawa mo yun. Magkakaproblema tayo. Tama si Rina, Ronald. Kalilimutan niyo na lang yun. May mga pagkakataong kahit galit tayo, dapat pa rin maging mahinahon upang maiwasan natin ang kapahamakan. Huwag niyo na silang puntahan, Nay. Kahit natawagan pa kayo nung asawa niya. Siniraan niya ako sa asawa niya. Ho, bakit po kayo umiiyak? Ikaw pala, Rina. Wala. Masakit lang ang ulo ko. Nay, alam ko po hindi totoo yun. Kasi may kausap kayo sa cellphone nyo kanina. Tapos nun, umiyak na kayo. Bakit po ba? Nasaktan lang ako, anak. Tumawag kasi ang asawa ni Sir Marlon at pinagsalitaan ako ng masakit. Kaya siya inakit ko daw ang asawa niya. Malamang yun yung sinabi ng Marlon na yung sa asawa niya. Para hindi na kayo kuning masahista. Okay lang naman sa akin yun. Dahil talaga naman hindi na ako pupunta sa kanila para maiwasan siya. Nasaktan lang ako sa sinabi ni Ma'am. Di bale, Nay. Pag nakatapos na kaming mag-aral, hindi na kayo magmamasahe pa. Promise yan. Yung pala ang dahilan kaya ka malungkot. Opo, Ma'am Armida. Nabawasan ang mga customer ko. Bali, 2 pamilya rin po yun eh. Kasi nga mga bigay sila sa akin ni Sir Marlon. Tapos siniraan po ako ni Sir sa kanila. Kaya ayaw na nila akong kunin. Kalimutan mo na yun. Makakahanap ka rin na iba pang customer. Ang inaalala ko lang naman po ang pag-aaral ng 3 kong anak. Sa bagay na yan, matutulungan kita. Kaya huwag ka na mag-alala. Ma'am Armida? Sagutan namin ng asawa ko ang matrikula ng 2 mong anak. Talaga po, Ma'am? Oo, sabi. Abay, nakakatulong nga kami sa hindi namin kilala ng personal. Eh, lalo kang dapat namin tulungan. Dahil masahista ka namin. Kilala namin. Pati pamilya mo.
Binabati ko kayo, Ronald. Rina, sa wakas, natapos din ninyo ang inyong kurso. Dahil po yun sa pagsisikap at pagtatyagaan nyo, inay. Nay, utang po namin sa inyo ang aming tagumpay. Mga batang ito, paiiyakin na naman ninyo ako. Umiiyak na nga ako nang sabitan ko kayo ng bulaklak eh. Totoo lang po ang sinasabi namin, inay. At dahil tapos na kami ng pag-aaral, tutuparin na namin yung pangako sa inyo, Nay. Hindi na kayo magmamasahe pa. Kayo naman ang paglilingkuran namin. Tama, kami na lang po ang mamasahihin nyo. Napakasarap talaga ng pakiramdam ng isang ina na sa kabila ng kanyang kahirapan ay nagawa niyang mapagtapos sa kolehiyo ang kanyang mga anak. Sana po ay inyong naibigan at kinapulutan ng aral ang aking inilahad. Ako po, si Amelia, dating masahista, at ito ang aking buhay. Mga nagsiganap, Chiquit del Carmen Amor, Angelo Alcantara, Rosana Villegas, Lionel Benabin, Susan Robles at Alan Ortega. Naglapat ng angkop na tunog Jerry Mutia sa musika ni Buboy Salonga. Supervisyong teknikal Eric Lucero at Bong Muyar. Creative Consultant Phil Cruz. Katulong sa produksyon Anching Cruz. Ito'y mula sa panulat ni Telma Corporal Alcantara. Direksyon Salvador M. Ruiales. Ito ang aking buhay. Magandang araw po mga giliw naming tagapakinig. Marinig natin ngayon ang isang kasaysayan na kapupulatan nyo ng aral sa buhay. Ito ay ang kwento ni Melody. Halos 6 na buwan pa lang kami ni Efren nang mapagdesisyon na naming magpakasal sa Huwes. Oo, aaminin kong hindi ko pa siya lubos na kilala noon. Pero dahil na rin siguro sa pagmamahal ko sa kanya, kaya ako nga nagawa yun. Pero sa paglipas ng mga araw at buwan, unti-unti kong napapansin na mga abnormalidad sa kanyang pag-uugali. Minsan, responsable siya, minsan hindi. May mga araw na sweet siya, ngunit may mga araw din na halos isumpa niya ako. Pabago-bago siya ng mood. Pero sa kabila nun, nanatili ang pagmamahal ko sa aking asawa. Tay, pengi po ang pambiling tinapay. Nagugutom na po ako. Wala akong pera. Kahit man lang barya dyan, wala ka natira? Eh kung meron ako, di sana ibinigay ko na sa inyo. Kaso wala nga eh. Minalas ako ngayon. Natalo ako sa pustahan. Yung perang binigay ko sa'yo, inaksaya mo lang sa bisyo mo? Efren naman! Bakit? Masama ba? Nagpakahirap ako sa paglalabada para may makain lang tayo. Kung aasa lang kasi ako sa'yo, sigurado matagal na kami patay ni Totoy nang dahil sa gutom. Hindi ko na po kaya, Tay. Nagugutom na po ako. Bakit pa ang kulit mo? Sinabi ko nga wala akong pera, ha? Tumabing nga rin. Tabi. Papasok ako! Ano sabi mo? Ha? Teka, ano ba mas mahalaga sa'yo? Ang pamilya mo o yung bisyo mo? O bakit hindi ba halata? Ha? Hayop ka! Aray! Hayop ka! Melody! Isang lobo sabihin sa akin yan? Ano ba kasi kahaligin ng tahanan? Efren naman, maging responsable ka naman sana. Nasaan na yung pinangako mo sa akin na bibigyan mo ako ng masaganang buhay? Ano? Nasaan na? Bakit bigla ka nila nagbago? Ginawa ko naman ang lahat, hindi ba? Kaso ito lang ang nakayanan ko! 5 taon na tayong kasal. Pero hindi kita nakitaan ng pagiging responsable. Bakit? Ano bang dahilan? Bakit ka nagpapabaya sa amin? Hindi mo na ba kami mahal? Nabigla ka lang ba sa pagpapakasal sa akin? Ano? Di ba tama na? Itigil mo na yung kakabunganga mo! Ang sakit na sa tenga! Mahiya ka naman! Makonsensya ka naman sa pinagagawa mong pagpapabaya sa amin ng pamilya mo!
Oh, diyan ka na pala. Nakita ko yung daladalang plastic ni Toto. Yan, mukhang marami ah. Mga tinapay yun at saka chichirya para sa mga anak natin. Nangako ako sa kanilang papasalubungan ko sila. Yan. Ano naman ang laman yung dala mo? To? Syempre. Pagkain natin para mamaya hanggang bukas ng gabi. Nag-grocery na ako bago ako umuwi. Para bukas, magpapahinga na lang ako buong araw. Baka mukhang malaking kinita mo ah. Pahingin ang pera? Ha? Para saan? Basta. Teka, Efren ha. Liliwanagin ko lang. Itong perang nasa akin, para lang sa pagkain at sa gastusin ng buong pamilya. Basta ibigay mo na lang sa akin yung pera. At bakit ko ibibigay sa'yo, ha? Hindi ko to ibibigay sa'yo hanggat hindi mo sinasabi sa akin kung saan mo gagastusin. Ay, sandali. Nagbabala ka na naman magsugal, no? Efren, pwede ba? Hindi ko ibibigay to sa'yo. Kasi alam kong lulustayin mo lang to sa wala. Swapang mo naman. Ako? Swapang? Ako na nga halos bumubuhay sa atin, ah. Ikaw, kumikita ka nga din sa trabaho mo, pero ano? Mansarili mo lang yung perang kinikita Lumayas ka mo. nga rito. Wala kang silbi. Bakit ako lalayas? Ikaw na dapat lumayas. Pamamahay ko itong tinitirhan mo. Ano ba? Rico, tiwan mo nga ako. Nasasaktan ako, Efren, ha? Lumayas ka. Kahit kailan huwag ka nang uwi pa rito. Wala kang pakinabang. Ikaw ang walang pakinabang! Dapat sa'yo kinakaladkad pa palabas. Ano ba? Efren, huwag mo akong kaladkarin! Ito. Diyan ka sa labas. Efren! Efren, buksan mo itong pinto! Efren, papasukin mo ako! Efren! Efren! Ma, pasensya na po kayo kung dito muna ako titira sa inyo. Ayos lang naman sa akin na tumira ka dito. Pero matanong ko lang, anak. Bakit ba kayo madalas mag-away ng asawa mo, ha? Nalululong po kasi si Efren sa bisyo. Nagiging papaya siya sa amin ni Totoy, ng mga anak namin. Pero ang higit kong pinagtataka, pabago-bago ang ugali niya. Minsan, sweet siya. Minsan, bigla na lang magagalit at mananakit sa akin. Sa totoo lang, Melody, napupuno na ako dyan sa asawa mo. Gusto ko siyang kausapin na masinsinan. Ma, baka po lumaki ang gulo. Hindi, anak. Kailangan malaman ko kung ano ba talaga ang plano niya sa inyo ni Totoy. Sige po. Kayo pong bahala. Yan ang epekto ng pagpapakasal mo sa lalaki. Hindi mo naman lubos na kilala. Man naman eh. Sisi ka man. Huli na ang lahat. Tay! Ay, buti naman at napasyal kayo. Ali po kayo, pasok. Salamat. Ali po. Nasaan ang anak ko si Efren? Umalis po kanina. Pumasok po sa trabaho. Ano ba? Opo. Ay, siya nga pala, nakausap ko mama mo. Nakiusap sa akin na bantayan ko raw kayong dalawa. At dahil sa pag-aari ko itong bahay na tinitirhan nyo, hindi ka makatatangi sa akin. Sakaling tumira ko dito, Ay, babantayan ko kayong dalawa ng apo ko para maiwasan na yung pang-aabuso sa inyo ni Efren. salamat naman po kung ganun. Kahit papano, may tagapagtanggol na po ako ngayon. May sasabihin ako sa iyo, ha? Nagkamali ako dahil matagal ko itong inilihim sa iyo. Ho? Gusto kong protektahan sana ang anak ko pero dahil asawa ka niya, napagtanto kong karapatan mong malaman ang lahat tungkol sa totoong pagkatao ni Efren. Bakit ho? Ano po bang meron kay Efren? Siguro naman napansin mo, bago-bago na ugali si Efren, may pagkakataong mabait siya, may pagkakataong ding walang hiya siya. Oo nga ho. Bata pa lamang si Efren, yan ang problema ko sa kanya. Palakaibigan siya. Pero kapag matagal-tagal na, inaaway na niya yung mga kalaro niya. Madalas siyang manlamang sa kapwa niya bata. Naging problema ko rin siya dahil sa pangungupit niya sa akin ng pera. At nung mag-high school siya, lalong lumaking problema ko sa kanya. Alam mo bang isang araw pinuntahan ako ng mga kaklase niya at sinisingil ako sa mga utang daw ng anak ko sa kanila. Doon ko napag-alaman
na ginamit yung pangalan ko para makautang sa kanila. Nung sinita ko naman si Efren, doon ko nalaman na ibinili niya ng mamahaling damit at sapatos yung mga nakakuha niyang pera sa mga kaklase niya. Ganon po ba? Oo, sa totoo lang, Melody. Nakakutob na ako noon na baka may problema sa pag-iisip si Efren, kaya dinala ko siya noon sa pinsan kong psychiatrist. At doon ko nalaman na meron si Efren na kung tawagin antisocial personality disorder. Ang mga taong may ganong klaseng sakit, walang pakialam sa responsibilidad, moralidad, at concern sa iba. Ang tanging pakialam lang niya yung pansarili niyang interes. Wala rin konsensya ang taong may ganitong sakit. Melody, sinabi ko to sa'yo, hindi para lumiit ang tingin mo sa asawa mo na anak ko, Tay. kundi para unawain mo siya at maging alerto ka kapag kasama mo siya. Good night, Efren. Walang hiya. Efren, bakit mo ako sinaksak? Bakit? Papapayin kita. Diyos ko! Oy! Oy! Tay! Tay, tulong! Tay, sinaksak ako ni Efren sa balikat. Tulungan niyo ako! Ano nangyari? Tulungan niyo po ako! Si Efren, hindi ko po alam kung anong nangyayari sa kanya, Tay! Ano ba nangyayari sa'yo? Bakit ka ba nagkakaganyan? Biniwan mo yung balisong mo. Huwag niyo akong pigilan pa! Tumakas ka na. Sige na, Melody. Dalihan mo. Ako na bahala kay Efren. Dali ka! Sige na. Hoy! Melody! Efren, Bumalik ka rito! Melody! tama na. Melody! Efren! Nakakatakot na yung asawa mo, Melody. Pinuin mo. Bigla ka na lamang yung sinaksak na walang dahilan. Baliw na ang lalaking yon. Ma, tama na po. Ligtas naman po ako eh. Pero munti ka na niyang mapatay. Naku, humanda talaga sa akin yung Efren na yan. Ipakukulong ko siya. Ma, Ano? Huwag mo sabihin sa akin na tumututol ka. Melody naman, hindi ako papayag na maulit pa itong nangyari sa'yo. Kailangang maturuan ng leksyon ng lalaking yan. ma, may sakit po sa pag-iisip si Efren. Oh, di totoo pala yung hinala kung baliw yung asawa mo. Melody, ano ba talaga ang plano mo? Hahayaan mo na lamang ba na mapatay ka ng asawa mo? Hiwalayan mo na ang lalaki niyan dahil wala naman siya mabuting na ibigay sa inyo ni Totoy. Puro sakit ang ulo lang ibinigay sa iyo ng asawa mo. Paano, Melody? Hihiwalayan mo ba yung asawa mo? O gusto mong ako na ang gumawa ng paraan para maghiwalay kayong dalawa? Bern, kumusta na si Efren? Yun. Dinadala namin siya ni Papa sa psychiatrist para ma-therapy. Ano mo, Ate Melody, parang baliwala lang sa kanya na umalis na kayo ni Totoy sa bahay. Ganun ba? Tama yung decision mong lumayo muna sa kapatid ko habang tinetherapy siya. Para matahimik na ang buhay niyo ng pamangkin ko. Alam ko, nasasaktan ka sa nangyayari sa asawa mo. Oo. Mahal na mahal ko pa rin si Efren. Pero kailangan kong gawin to para sa amin ni Totoy. Bern, may pag-asa pa bang gumaling si Efren? Hindi ko alam, ate. Yung psychiatrist na ang nagsabi na bihirang gumaling ang isang tao sa ganong klase ng sakit. Bird. Dali nga. Ikaw pala, Melody. Efren, Anong ginagawa mo rito? kinakamusta ka lang? Bakit? Ha? Samantalang di mo na ako mahal. Nagkakamali ka, Kuya Efren. Mahal ka ng asawa mo. Pero kailangan niyang lumayo sa'yo dahil... Anong dahil? Anong dahil? Ha? Ipagpipilitan nyo na naman pa sa akin na baliw ako? Ha?
Ikaw, Melody, Efren, anong kailangan mo sa akin, ha? gusto ko lang sanang magpaalam sa'yo ng maayos. At saka, gusto kong humingi ng tawad sa'yo sa biglaan kong pag-alis dati. Sorry. Hindi ka na babalik sa akin? Babalik din ako. Pero hindi pa sa ngayon. Kailangan mo munang mag-therapy. At kailangan ko ring hanapin ang sarili ko. Oh, Melody. I'm sorry kung dinala kita sa ganitong buhay. Wala akong pinagsisisihan, Efren. Dahil minahal naman kita. Sige. Aalis na ako. Ipagdarasal ko na sana gumaling ka kaagad. Melody. Paalam. Huwag kang mag-alala. Magkikita pa rin tayo. Oy, anak, huwag masyadong malikot, ha? Mag-iingat ka. Opo, Mama! Melody. Buti naman at hindi kayo nakalilimot ni Totoy na dalawin ako lagi. Baka naman pwede na ulit tayo magsama. Nami-miss ko kasi kayo palagi. Gusto ko sana. Kaso ang sabi ng psychiatrist na tumitingin sa'yo, mas maigi ng ganito ang setup natin. Mahal mo pa rin ba ako? Walang nagbago sa mga nararamdaman ko para sa'yo. Mahal na mahal pa rin kita. Melody. At saka naiintindihan ko ang sitwasyon mo. Kaya ganito ang setup natin para tumagal ang relasyon natin. Melody. Huwag ka mag-alala. Ikaw lang ang asawa at mamahalin ko. At hindi ako makakalimot na gampanan ng mga tungkulin ko sa'yo bilang asawa. Salamat. Salamat. Tuloy mo pa rin akong iniintindi. Kahit na ganito ko. Sorry, Tila. Kasi hindi ako nagiging mabuting asawa sa'yo. Huwag mo sisihin ang sarili mo. Basta, Efren, kung kailangan mo ng tulong, huwag kang mahihiyang lumapit sa asawa mo, ha? Nandito lang ako. Nandito ako palagi para samahan at alalayan ka. Sa ngayon ay going strong pa rin ang relasyon namin ni Efren bilang mag-asawa. Pagamat magkaiba pa rin kami ng bahay na tinitirhan, yung kasi ang payo sa amin ng aming psychiatrist para tumagal ang aming relasyon. Hindi kami pwedeng magsama sa iisang bubong dahil na rin sa sakit niya. Pero bilang asawa niya, handa naman akong unawain ang kalagayan niya at handa ko siyang damayan sa mga pagsubok na dumarating sa kanya. Ako si Melody at ito ang aking buhay. Mahirap ang sitwasyon ng mag-asawang Melody at Efren. Pero kailangan nilang maghiwalay ng tinitirahan para na rin sa kabutihan ng lahat. Ngunit sa kabila ng pagsubok, ay hindi pa rin sumusuko si Melody at handa pa rin niyang gampanan ang pagiging asawa kay Efren. Palagi nating tatandaan na ang pagsasama ng mag-asawa ay hindi laging masaya. Kadalasan, kailangan pa muna nating dumaan sa pagsubok at makalabas sa problema ng magkasama. Mga nagsiganap, June Martin Legaspi, Lionel Benjamin, Phil Cruz, Susan Robles, Rosana Villegas, at Jenaline de la Cruz sa papel na Melody. Naglapat ng angkop na tunog Jerry Mutia, sa musika Buboy Salonga, supervisyong teknikal Bong Buyar at Eric Lucero, creative consultant Phil Cruz, production assistant Anching Cruz. Ito'y mula sa panulat ni Krishna Senga, sa direksyon Salvador M. Royales. Ito ang aking buhay.
anak ko. Ngunit 2 na lamang ang nabubuhay. Dahil namatay sa isang aksidente ang pangalawa ko. Mula noon, naging overprotective na ako sa aking mga anak. At kung maaari lang, naikulong ko na lamang sila sa bahay para walang mangyaring masama sa kanila. Gagawin ko. Nasaan na po to si ate? Mag-aalas 11 na. Sabi niya alas 10 uuwi na siya. Siya na siguro to. May bumato na sa bintana ko. Bubuksan ko. Buksan mo ng maayos sa bintana. Dali. Oo, sandali. Oh, kumapit ka sa kamay ko. Paolo? Si Mama. Ate, bilisan mo na pagkakit sa bintana. Hindi nakalak ang pinto ng kwarto ko. Baka mahuli tayo ni Mama. Oo. Sandali lang. Isang pa ako na lang. Hindi ko pa naapak eh. Dali. Bilisan mo. Oh, dahan-dahan sa pagbaba. Baka marinig tayo. Paolo! Sige na, magayos ka ng itsura mo. Ma, sandali lang ako. Kala ko na CR ka. Bakit ang tagal mong binuksan yung pinto? May tinatapos kasi ako, Ma. Ang ate mo, wala sa kwarto niya. Umalis na naman ba? Nandito ako, ma. Oo, bakit nandito ka sa kwarto ni Paolo? Oh, tapos, hindi ka pa rin nagbibihis. Nakapanglakad ka pa. May pinag-usapan kasi kami ni Paolo. Nauwi ako. Hindi pa ako nagbibihis mula kanina nung pag-uwi ko. Oh, sige na, gabi na. Matulog na kayong dalawa. Hoy, Jane, magbihis ka na. Okay, ma. Akala ko mahuhuli na tayo. Bakit kasi ginabi ka na naman? Nag-jam lang kami ng mga friends ko. Nag-catch up. Kayo talaga mga babae, oo. Ang haba niyong magchikahan. Ay, by the way, thank you, bro. You're my savior. Sigurado ka bang hindi ka magta-try out? Sayang naman ito, Paolo. Kapag naging varsity player ka ng school natin, libre na tuition mo. Oo nga sana eh. Pero nagsabi na ako niya kay Mama. Nung high school pa ako pero hindi niya ako pinayagan. Malay mo ngayon, payaga ka na. Hindi yung papayag. Subukan mo lang. Wala namang mawawala sa iyo eh. Anong wala? Kapag nagsabi ako kay Mama, sigurado mawawalan ako ng katahimikan kasi maglilita niya sa buong araw at baka pagising ko, the next day, ganun pa rin. May part 2, part 3, part 4. Yun ang mga sermon na maririnig ko sa kanya. Pero gusto mong mag-basketball, di ba? Hindi lang gusto. Gustong gusto. Gusto mo. Samahan kita magpaalam kay tita. Hindi lalo ako nakagalitan. Iisipin nun, nagharap ako ng kakampi. Baka pati ikaw madamay. Sige. Huwag mo na lang ituloy. Pero, Paolo, sayang ang opportunity na ito. Sayang din ang talento mo kung hindi mo magagamit. Maraming salamat dito sa dalamang leche planirma. Ako, paborito to ng dalawang ko. Naku ate, ang daming umorder niya sa akin ngayon. Nag-deliver nga ako dyan sa katabi niyong bahay. Tapos sakto, may kinuha akong uniform ni Carl doon sa patahian. Malapit dito, kaya sabi ko, mabuti pang dumaan na rin ako dito sa inyo. Uniform ni Carl? Nagsisimula pa lang ang pasukan? Pinatahian mo na naman? Uniform sa varsity. Varsity yung panganay ko, hindi ba? Ay, oo nga pala. O si Paolo, di ba magaling sa basketball ang buso mong yun, ate? Sabihin mo mag-try out sa basketball sa eskwela nila. Free ang tuition. Nag-iisa na lamang yan na estudyante. At kaya ko yung pag-aralin. Hindi ko kailangan pasalihin niya sa varsity. Ay, grabe ka naman. Ibig mo sabihin, ako hindi ko kayang papag-aralin si Carl kasi pinasali ko sa varsity? Hindi naman yun ang ibig ko sabihin. Ay, ate, pinaaandar mo na naman yung pagka-protective mo. Si Jane dati mahilig din sa volleyball, pero hindi mo pinasali. Kahit sa mga field trips dati, ayaw mong pasamahin. Nabuhay naman na maayos si Jane, Kahit hindi nakakasama sa mga kaek-ika na yan, di ba? O tingnan mo ngayon,
May maayos ng trabaho. Karanasan ang pinag-uusapan dito. Pinagkakaitan mo sila ng pagkakataong maranasan ang pinagdaraanan ng mga kabataan kagaya nila. Alam mo, nasasabi mo yan? Kasi hindi ka namatayan ng anak eh. Ate, Hindi naman ako ganito dati, di ba? Pero nang mamatay si Erwin sa aksidente sa motor, dahil pinayagan ko siyang lumabas kasama ng mga barkada niya, napagtanto kong dapat pala ay doble ang pagprotekta natin sa ating mga anak. Paano kung mabalian niya si Paolo dyan sa basketball na yan? Physical na laro yan. Paano kung madisgrasya yan habang naglalaro? Kaya bang tumbasan ng scholarship ang buhay ng anak ko? Hanggat kaya kong protektahan mga anak ko, gagawin ko yun. Paolo, mahirap yan sinasabi mo. Sige na, pa. Baka naman pakinggan ka ni Mama. Ayoko sanang subukan kasi alam kong hindi papayag eh. Pero nang makita ko nag-practice si na Carl, pati si Jimboy na anak ni Tita Irma, naiingit talaga ako, pa. Gusto ko rin maglaro. Sige na naman oh. Tulungan niyo na ako magpaalam kay Mama. Sumali ka na lang. Huwag ka na magpaalam sa kanya. Mabubuking pa rin niya ako. Paano kung may magkwento sa kanyang kakilala niya? Tsak, makakagalitan niya ako. Uy, makakagalitan ka lang. Pero at least, makakapaglaro ka. Pa naman. Totoo ang sinasabi ko. Itago mo na lang sa mama mo na player ka ng varsity. Jane, ibot mo nga yung maruruming damit ng papa mo na maisalang ko na rito sa washing machine. okay ma. May tumatawag. Teka, hindi na marulong to ah. Sino kaya ito? Hello? Ako nga. Oh, bakit? Ano? Nasa ospital? Sino ma? Sino nasa ospital? Nasa ospital daw ang kapatid mo! Hindi ba sinabi ko na sa'yo hindi ka pwedeng sumali sa mga ganyan laro? Tingnan mo ang nangyari sa'yo. Wala naman daw akong fracture, sabi ng doktor, kaya nakauwi ka. Ay, tumigil ka! Ano, gusto mo maging malala mo na yung injury mo? Bago mo maintindihan kung bakit hindi kita pinasasali sa mga ganyang pisikal na laro? Ha? At saka isa pa, paano mo nagawang magsinungaling sa akin, ha, Paulo? Alam ko naman kasing hindi ka papayag eh. Pero gusto ko talagang basketball. Sayang naman yung kayang ibigay sa akin ng Diyos kung hindi ko magagamit. Hindi ka maglalaro! Bukas na bukas din, pupunta ako sa eskwelahan nyo. Kakausapin ko yung mga guro mo. Ipo-pull out kita sa basketball team na yon. Marites, baka naman Tumigil ka, Apollo. naiintindihan ko ang mga sinasabi mo, pero hindi mo maaaring ikulong ang mga anak mo habang buhay. Kailangan nila lumabas sa comfort zone nila para matuto sa buhay. Hanggang nabubuhay ako, poprotektahan ko sila. Hindi na proteksyon ang ginagawa mo. Pinagkakaitan mo na silang mabuhay. Nasasabi mo yan dahil hindi ka isang ina. Walang katumbas ang sakit na mawala ng isang anak na dinala mo na siyam na buwan sa iyong sinapupunan. Inalagaan, pinalaki, ni hindi pinadapuan sa langaw o kaya naman sa labo. Hindi lang ikaw ang nasaktan nang mawala si Erwin. Kahit hindi ako nagbuntis sa kanya, labis din ako nasaktan nang mawala siya. Pero hanggang doon na lang ang buhay niya. Kahit pa ikinulong mo siya noon sa bahay, mawawala pa rin siya sa atin dahil hanggang doon na lang ang oras na ipinahiram sa kanya ng Diyos. Sa ginagawa mo sa mga anak mo, para mo na rin silang pinapatay. Paano po, tita? Oh, Carl, awang ka ng Diyos. Si Paolo po. Hirap po sana ako ng libro. Bakit itinatago mo sa likod yung dala mong bola? Paolo! Mag-iensayo yata kayo ni Carl.
Hoy, magdala ka ng extra damit, ha? Para kapag nabasa ka ng pawis, may pampalit ka. Saka magbaong ka rin ng tubig. Ma, ibig yung sabihin, pinapayagan niyo na ako mag-basketball? Bakit? Ayaw mo? Gusto! Carl, sandali lang ha? Oo! Bakit? Magkikita-kita kami ng mga kaklase ko ng high school. Basta huwag kang uuwi ng lasing. At talagang patutulugin kita sa labas ng bahay. Promises. Carl. Thank you, Anong tinitingin-tingin mo? Ang bait niyo pala, tita. Pwede po bang magpaampon na lang ako sa inyo? Matagal bago ko naunawaan na hindi natin maaaring pigilan ang kaligayahan ng ating mga anak sa pagnanais natin na maprotektahan sila. May mga karanasang hindi natin maaaring ipagkait sa kanila. Bagamat nag-aalala tayo sa kanilang kaligtasan, wala tayong ibang magagawa kundi ang manalig sa Diyos na Siya ang mag-iingat sa ating mga anak. Ngayon, mas naging malapit kami sa isa't isa ng aking mga anak dahil mas nauunawaan ko na sila. Sa mga kapwa ko overprotective na ina, nawa po ay may natutunan kayo sa aking kwento. Ako si Marites, ang aking Mga kaibigan, pakinggan po natin ngayon ang isang natatanging kasaysayan sa buhay ni Sean. Ako'y simpleng babae. Ang gusto ko lamang sa buhay ay maging masaya at maranasan na mahalin ng totoo. At salamat sa Panginoon dahil dumating sa buhay ko si Berting. Isang biyudo pero mapagmahal na lalaki. At hindi ko inakala na siya ang magpapabago ng lahat ng ito. Narito ang aking kwento. Uy, kanina pa naghihintay si Berting sa cellphone number mo. Dali, bigyan mo na. Oo na. Ito na nga Nakahanda na nga itong kapirasong papel. Sinulat ko na yung cellphone number ko. Iaabot ko na lang sa kanya. Halika Batchoy, samahan mo ko. Ay, dito na lang tayo. Ayoko lumapit. Kasi baka sabihin tayo pa yung naghahabol sa lalaki. Siya yung may kailangan ng number ko, hindi siya lumapit. Uy, te, konsiderasyon naman. Tignan mo naman, no, may ginagawa sila. Kung hindi niya kukunin, edi, ihahagis ko na lang sa kanya. Berting, eto na yung number ni Sean. Saluhin mo! Hala, naibata mo yung papel sa ilalim ng kotse ni boss. Kunin mo dali. Ha? Huwag na. Ako na kukuha. Hala, talagang gumapang pa si Berting sa ilalim ng kotse para lang makuha yung number mo. Nakuha ko na. Sorry, Berting. Hintayin mo text ko, ha? Tsaka, pwede ka bang imbitahan mag-dinner? Umuha ka na dali, Sean. Ha? Oo na! Sige! Payag ako! Oh, mga anak, nandito na ako. Pa, may bisita po pala kayo. Hindi niyo po agad sinabi para naman nakapaglinis po kami ni Joy ng bahay. Nakakaya po tuloy sa bisita ninyo. Ayos lang, mga bata. Huwag kayong mag-alala. Pa, pasok na po kayo ng bisita niyo. Sean, pasensya ka na kung maliit lang ang bahay namin. Pero, kahit na ganito lang ang tahanan namin, feel at home lang, ha? Ito naman, Bertie. Okay lang Siya nga yun. pala, mga bata, sa sesyon, yung sinasabi ko sa inyo, na love ko. Sean, ito ang mga anak ko. Si Makoy, yung panganay. Tapos ito si Joy. Kayo po pala yung laging kinukwento sa amin ni Papa. Ay,
Nagkukwento ba siya? Opo, palagi pong masaya si Papa kapag ikinukwento niya kayo sa amin. Love na love po kayo ni Papa. Totoo yun, Bertie? Oo, totoo. Love na love kita. Siya nga pala, Sean. Dito ko na kumain ng dinner, ha? Magluluto ako ng sinigang. Wow, sarap. Huwag kang mag-alala. Masarap akong magluto. Kapag nahatikman mo ang sinigang ko, Talaga? makakalimutan mo pangalan mo. Baka nga, mapasagot na kagad kita eh. Kamusta naman si Berting sa'yo, Sean? Naku, alam mo ba, Choy? Tingin ko, parang nai-inlove na ako sa kanya. Baka naman na-inlove ka lang sa kanya dahil sa awa. Ang sabi mo, naiiyak ka kama sa mga ikinuwento niya sa iyong talambuhay niya. Siguro isa yun sa mga dahilan. Kaya nga, kapag ako'y naging girlfriend niya, hindi ko siya lolokohin. Tulad nung ginawa sa kanya ng asawa niya. Alam mo ba, nung kinuwento niya sa akin yun talaga, naku, napaluha ako. Kahit nasa jeep kami, nakakaya. Friend, sigurado ka na ba na mahal mo siya? Oo naman. Kung ganun pala, bakit hindi mo pa siya sagutin? Bertie, salamat ha. Hinatid mo pa ako dito sa bahay namin. Pasensya na ako na abala kita. Wala yun, Sean. Alam mo namang special ka sa akin eh. Sean, nung nalaman mo yung tungkol sa buhay ko, na-turn off ka ba sa akin? Bakit naman ako mata-turn off? Kasi mahirap lang kami. At nakita mo naman yung katayuan namin, di ba? Wala naman ako nakikitang dahilan para ma-turn off ako sa'yo. Sinama kita hindi para magpaawa sa'yo, kundi para mapatunayan sa'yo na malinis at tapat ang hangarin ko. Gusto ko rin na malaman mo agad na hiwalay na ako sa asawa at tanging ikaw lang ang iniuwi ko at iniangkas ko sa motor ko. Alam na mga kapitbahay ko yan, kahit magtanong ka pa sa kanila. Sean, mahal kita. Maniwala ka sa akin. Huwag kang mag-alala. Naniniwala naman ako sa'yo. Tinatanggap na kita bilang boyfriend ko. Ting, parang kailan lang. 2 buwan na tayo nagsasama. Sean, hindi ka ba nagsisisi na pinili mo akong makasama? Bakit naman ako magsisisi? Siyempre, mahirap lang ang buhay ko. Palagi tayong kinakapos sa pera. Malaki kasing gastos natin eh. Lalo't nag-aaral pa ang 2 kong anak. Gusto kong kumanda ang buhay natin, Sean. Gusto ko guminhawa ang buhay mo sa piling ko. Ano naman yung plano mo? Bala kong magtrabaho sa abroad. Sa tingin ko, yun lang ang makapagpapaginhawa sa buhay natin. Meron ako nakausap na recruiter. Naghanap siya ng painter sa Saudi. Interesado ako ron. Sige. Susuportahan kita sa balak mo. Kumusta naman yung kalibin mo, ha, Sean? Mabuti naman po si Berting doon, Ate Mona. Maganda naman yung trabaho niya doon sa pinagtatrabahuhan niyang car company sa Saudi bilang painter. Siguro nga, masusunod mo na yung mga gusto mo. Kasi nag-abroad na yung kalibin mo. Pero Sean, masaya ka ba sa sitwasyon niyo? Ha? Aminin ko sa'yo, ate. Malungkot ako kasi hindi ko pa siya makasama. Gusto ko siyang yakapin, kaya lang di ko magawa kasi magkalayo kami. Sorba ko siyang namimiss. Miss na miss ko si Berting. Kung hindi nga lang talaga kailangan, di ko siya papayagang umalis. Ito na naman po ang ulam, Tita Sean. Makoy, pasensya na kayo. Joy,
Kung yan lang yung ulam natin. Kasi kinapos tayo eh. Palagi na lang po tayong kinakapos. Di ba nag-abroad na po si Papa? Bakit hindi pa po tayo nakakaahon? Saan po ba napupunta ang mga pera ni Papa? Ikaw muna, hinaan mo yung boses mo, ano? Baka naman iniisip mo, sa akin napupunta yung perang pinaghihirapan ng papa mo. Nagkakamali ka. Lahat ng pera na binibigay sa akin ng papa mo napupunta lahat sa inyo at sa mga bayarin natin. Huwag niyo akong paghanapan. Hindi ko naman ginagastos sa pansarili ko kapakanan yung pera ng papa niyo. Tita, ilang buwan na po tayong ganito. Kung hindi pa rin pala tayo makakaahon, di sana hindi na lang po nag-abroad si Papa. Sinisikap ko na budgetin yung sahod ng papa niyo. Ginagawa ko ang lahat para maging mabuting may bahay sa kanya. Tita Sean, Kuya Makoy, wag na po kayong mag-away. Pasensya na, Joy. Hindi kami nag-aaway ng kuya mo. Tara, kumain na ulit tayo. Makoy! Makoy, mag-usap tayo. Buksan mo tong pinto. Ayoko kayong kausap! Ano ba yung mga pinapost mo sa Facebook laban sa akin? Ako walang kwentang ina? Halos maubusan na nga ako ng oras sa sarili ko dahil sa pag-aalaga sa inyo magkapatid. Sinikap ko maging mabuti sa inyo ni Joy. Kahit minsan, hindi ako nagpabaya. Ano itong ginagawa mo, ha? Sa kabila ng lahat ng sakripisyo ko sa inyo, ito lang igaganti mo? Tita Sean, wag na po kayong magalit kay Kuya Makoy. Kasi ang kuya mo, tinuri ko na kayong mga anak ko. Bakit naman ganon? Bakit hindi niyo ako maituring na sarili niyong ina? Bakit? Tita, pagpasensyahan niyo na po si Kuya. Matagal na ako nagpapasensya sa kanya. Makoy! Kung ayaw mo sa akin, sige. Hindi kita pipilitin na tanggapin ako bilang nanay mo. Hello? Sean, kumusta ka na? Bertie, bakit ngayon ka lang tumawag? Sorry kung hindi ako nakakatawag sa'yo. Mahal mo pa ba ako? Oo, mahal na mahal kita. Bakit natiis mo na 2 linggo wala kang call o message man lang? Nabalitaan ko lang kasi yung pag-aaway niya ni Makoy. Nasakitan ako kasi doon sa ginawa mo sa anak ko kaya hindi ako nagme-message sa'yo. Pero sa totoo lang, miss na kita kung alam mo lang. Bakit ako? Hindi ba ako nasasaktan doon sa mga pinagsasabi ng anak mo laban sa akin? Iba ba yung sinabi niya sa'yo sa pinakikita niya sa akin? Tapos ikaw, sana naman pumagitna ka kasi wala naman akong kasalanan sa'yo. Kami lang ang may problema. Pero ano, nagawa mo akong tiisin? Ginagawa ko naman ang lahat para mamagita sa inyong dalawa. Patawarin mo ko kung para sa iyo hindi ako naging patas. Pero sa pagkakaalam ko, naging patas ako sa inyo. Sorry na, please. Magpatawaran na tayo. Ayusin na natin ang problema natin. Saan matatapos din ito? Huwag tayong magpadala sa mga problema. Marting! Huwag tayong maghihiwalay kasi masasaktan ako. Mahal na mahal kita. Ipangako mo sa akin na kahit nasa gitna tayo ng pagsubok, ako lang ang mamahalin mo at kahit kailan, hindi mo ako iiwan. Oo. Pangako. Walang iwanan. Kaya natin ito. Tita Sean, Oy, Joy. Oh, may pagkain na doon sa mesa. Mag-agahan ka na. O nga pala, kumusta ang kuya mo mo? si Kuya Makoy po, ayun po, inaapoy ng lagnat. Ha? Hindi po makabangon sa kama niya. Ano? Oh, halika. Puntahan natin ang kapatid mo. Makoy, eto na yung pagkain mo, oh. Narito din yung gamot mo. Salamat po, Tita Sean. Nagluto kita ng mainit na lomi. Kasi alam ko, isa yan sa pagkain paborito mo. Oh, kumusta ka na? Ito po.
Medyo bumaba na po ang lagnat ko. Puti naman. Basta wag mong kalilimutang uminom ng paracetamol. Tita Sion, kahit po naging salbahe ko sa inyo, ito pa rin po kayo. Inaalagaan ako. Yung paraan po ng pag-aalaga niyo sa akin, parang isang tunay na ina. Makoy, gagawin ko pa rin ang lahat para maging isang mabuting ina sa inyo ni Joy. Kahit na madalas hindi tayo nagkakaunawaan, mahal na mahal pa rin kita. Pati si Joy. Dahil tinuring ko na kayong parang tunay kong anak. Sa totoo lang po, nakukonsensya na po ako sa ginawa ko sa inyo noon. Tita Sion, sorry po. Matagal na kitang pinatawad. Salamat po. Pangako po, tita. Simula po ngayon, sisikapin ko na po maging mabuting anak. Siya naman. Irerespeto at ituturing ko na po kayo bilang aking pangalawang ina. Tita Sean! Kuya Makoy! Andiyan na po yung taxi ni Papa! Oh, Sean, mga anak! Ay, salamat! At nayakap ko na ulit kayo, Makoy, Joy. Ay, Berting! Sa wakas, nakauwi ka na ng Sean. ligtas. Amis kita ng sobra. Pa, Din. kami na po kukuha ni Joy ng mga gamit niyo sa taxi. Oh, sige, sige, mga anak, sige. Halika na, Joy. Oh, Sean, kumusta naman kayo ng mga anak ko habang wala ako? Ayos naman kami. May mga pagsubok na dumaan pero nalampasan din namin. Close ko na nga mga anak mo eh. Nanay ng turing nila sa akin. Salamat, Sean. At inalagaan mong mabuting mga anak ko. Siya nga pala, may ibibigay ako sa'yo. At kukunin ko lang sa bulsa ko. Oh, eto. Ay, ano yan? Ay, sing-sing? Tatanggapin mo ba ako bilang legal na mister mo? Oo naman. Tinatanggap ko na maging asawa ka. Matagal kong pinangarap na makikasal tayo. Pasensya ka na kung tumagal ng ilang taon ang wedding proposal ko sa'yo. Pero Sean, pangako, magiging mabuti kong asawa sa'yo. Oh, Hindi kita sasaktan o sisirain ang iyong tiwala. talaga. Mamahalin kita hanggat nabubuhay ako. Nagpapasalamat ako sa Diyos dahil kahit na maraming pagsubok na dumating sa aking buhay at sumukat ng pasensya ko, nalampasan ko agad yon. Sa ngayon, kasal na kami ni Berting at 4 na taon na kaming nagsasama bilang legal na mag-asawa. Samantala, mama na ang tawag sa akin ni Makoy at Joy at masaya ako dahil malaki ang paggalang nila sa akin. Hindi na nag-abroad si Berting dahil meron kaming business na tinayo. At sa awa ng Diyos, masasabi ko na successful yon. Wala na akong mahihiling pa. Masaya na ako sa buhay ngayon, kapiling ang aking pamilya. Ako si Sean, ito ang aking buhay. Ang mga bituin ng radyo na nagsiganap sa ating kasaysayan ay sila Rosana Villegas, Phil Cruz, Angelo Alcantara, Alan Ortega, Chiquit del Carmen Amor, at Susan Robles. Taglapat ng angkop na tunog, Jerry Mutiang, sa musika ni Buboy Salonga. Supervisyong teknikal, Eric Lucero at Bong Boyar. Creative Consultant, Phil Cruz. Katulong sa produksyon, Anching Cruz. Sumulat ng ating kasaysayan, Krishna Senga. Sa direksyon, Salvador M. Royales. Ito
ang aking buhay.